Okay, hello, good day sa'yo, Leo. So, ang basa natin ngayon ay para sa'yo, Leo, no? At kung bago ka sa ating channel, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell. At marami rin po salamat sa nakapag-subscribe na, no? Ayan. At sa mga nagla-like ng ating video, malaki pong tulong yan. Malaking suporta po. So, Leo, titignan natin ang iyong pag-ibig at ang iyong karera, no? So, ito ang iyong reading. September pa rin to, no, nak? Kung napanood mo na yung first week ng September, para matrack mo yung journey mo, no? Okay, thank you for Jesus. Para po ito kay Leo sa September. Para kay Leo. Ang ganda naman ng buwan naman mo. Three of Swords. Ang ganda naman nito, nak. Three of Swords ka agad, ha? Dapat tinatawanan lang yan. Alam natin may problema. Alam natin may masakit, no? Okay. Ayan, may King of Pentacles ka. May ano ka naman pala, may backup. Pagdating sa pag-ibig, more. And Two of Pentacles. Sa kanyang career po, sa kanyang career. Knight of Pentacles, nak, sa iyong career. Sa kanyang career po. Ayan. Knight of Swords in reverse. At una pala is Knight of Pentacles in reverse. Sa iyong career, no? Tell us more. Nine of Swords. Nako, talagang marami kang iniisip, no? Sa papakarera, sige, kasi magkadikit naman yan, no? So, kuha tayong guidance para kay Archangel sa iyong love life and career, no? Oh, express your love daw. So, yan. Lagay natin dyan. Isa pa po. Isa pa po. Kanyang love life. Very soon, huwag ka mag-alala, may darating naman, no? May nakikinana tayo isang earth sign. Someone you might be dealing or parang katuwang mo sa iyong pagdadalamhati. Itong King of Pentacles, no? Isang matured, isang matatag na tao, no? So, sa September din, nakikita mo is sa pagdating sa iyong pag-ibig, meron ka ritong Three of Swords. Ito no? Itong September na to, itong week na to, itong second week na maaring makaranas ka ng sakit or kalungkutan sa simula ng linggo mo. So, maaring may kinalaman nito sa ano mo, no? So, it could be happen still ng mga 7 or 6 or 7 to, nak, no? Basta something like that. And this is a second week reading. So, maaring may kinalaman din ito sa sitwasyon o balita na nagdudulot ng emosyonal na paghihirap sa'yo. So, huwag kang matakot na harapin ang sakit na ito, no? Ang mahalaga, ang pagtanggap sa at pagproseso ng emosyon para sa paghilom, para sa iyong healing. Pero pagkatapos naman ng sakit, merong pagbabago ka agad at sabihin natin may growth, no? Kasi pinapakita nitong King of Pentacles dito na may taong maasahan at isang matatag na papasok sa iyong buhay, no? So, maaring siya isang matibay na kasama. Baka andiyan dyan na siya, baka kapiling mo na or sabihin natin, baka ito rin ay karelasyon mo, no? Or sabihin natin kaibigan o pamilya na nagbibigay ng support sa'yo. So, ang karda ito actually nagpapahiwatig ng isang practical at isang responsibilidad, no? Ang King of Pentacles na card. So, nakikita din natin ang challenge dito, which is the Two of Pentacles, no? So, ang dalawang pentacles nito, ito yung nagpapakita ng pangangailangan mong magbalanse, no? Kailangan mong ibalanse at ang iyong career at ang iyong relationship at maaring nahihirapan ka maghati ng oras din o atensyon sa pagitan ng dalawang sitwasyon o relasyon. So, ang challenge dito is
hanapin mo ang tamang balance at gumawa ng matalinong desisyon, no? Upang hindi ka ma-overwhelm, no? So, nakikita natin dito na merong tao din na tutulong sa'yo, even na ang bumabalik tanaw ka sa nakaraan na talagang masakit sa'yo, na hindi mo pa rin makalimutan until now, no? Ayan, maliwanag na talagang masakit ang puso mo or sabihin natin na may disappointment ka rin, no? Pero kasunod nito, ito naman ang suporta ni Haring Pentacles, no? Ito yung isang matibay na tanda ng katatagan at suporta. So, magbibigay siya ng parang para makabangon ka ba uli, no? O di kaya ikaw mismo ang magiging matatag din, no? Gagamitin mo ang practical na pag-iisip para malampasan ang pagsubok. At pinapahiwatig din ng card ito na kahit masakit ang nakaraan mo, maging maayos ang iyong emosyon sa tulong ng iyong sarili rin at ng mga taong nasa paligid sa iyo, no? So kailangan lang balanse. Balanse Leo, no? Dalawang pentacles dito, ito yung posibleng nahirapan ka balanse ng oras sa pagitan ng iyong love life nga at ng iyong career at iba bang pang responsibility gaya ng trabaho din at sa pamilya, no? So, huwag kang ma-overwhelm at maging matalino ka sa paggawa ng desisyon, no? Ang susi ay yung paghahanap mo ng balance upang maiwasan ang pagdami ng stress. So, nakikita natin, Leo, ito yung magsisimula sa iyo ng emotional na pagsubok, no? Ngunit huwag kang mag-alala dahil may kakayahan ka at may mga taong tutulong sa iyo. So, ang pinakamahalaga yung hanapin mo ang pagiging balance mo. Do not get overwhelmed. Magandang pagpaplano at sapat na pagpaplano lang ang dapat isaalang-alang mo, no? Para mapaglabanan na yan. So, yes, hanggang ngayon siguro medyo iniiyakan mo pa ang past, pero mawawaglit din yan, no? So pagdating naman sa iyong karera, no? May baligtad kang Knight of Pentacles sa Tagalog, ito yung kabalyero ng Pentacles, no? Na baligtad. Meron ka ring Knight of Swords na baligtad, kabalyerong sword, espada at Nine of Swords. So maging maingat ka sana, no, sa mga sabihin natin sa proyekto o sa trabaho dahil ang baligtad nito, ito yung nagpapahiwatig ng pagkaantala o kakulangan sa pagiging seryoso. O baka may mga proyektong hindi umuusad. Meron kang pakiramdam na kulang ka sa drive. And then, sa September din, no? Dahil baligtad nga itong espada rin, no? Ito yung nag-show ng nagpapahiwatig ng pagmamadali o kawalan ng maayos na plano rin. So maaring may mga salitang nabitawan ka rin o desisyon na ginawa na hindi na pag-isipan ng mabuti, no? So mag-iingat sa mga verbal na sagutan din o argumento sa trabaho. So meron ka ring challenge itong nine of no, medyo hindi ka makapagtulog-tulog ang siyam na espada. So ito yung nagpapahiwatig ng matinding pag-alala or stress at insomnia. So maaring nararamdaman mo ang bigat ng mga responsibility o ang stress mula sa trabaho. So ang challenge mo ay actually mabawasan ang overthinking at hanapin mo ang paraan para mapawi ang stress mo. So subukang mag-meditate, mag-exercise, mag-gym, no? O kausapin ng isang taong pinagkakatiwalaan mo, no, para magaang ang iyong loob. Kumbaga panay takot ito eh. This is to fear, no? Pwede rin yung ginawa mo na pinagsisisihan mo na full of guilt din, no? So nakikita natin ang iyong linggo ay magiging puno ng very emotional na pagsubok at mga hamon sa karera. Sa kabila nito, meron ka namang suporta at lakas na kailangan mo para lampasan kasi layon ka eh, no? So ang susi mo rito ay pagiging matatag, no? Magplano ng mabuti at pag-iwas sa mga stress, no? So syempre, dalahin mo rin yung sa ano mo, medyo may sakit ka rin dito sa maybe someone from your past, iniisip mo pa rin na masakit din ang loob mo na hindi mo siya makalimutan, no? So, ang challenge mo nakikita din natin parehas is
Harapin mo, harapin mo yung dapat na harapin, no, para at maging kalmado when it comes sa talking sa mga katrabaho. Dahil nakikita natin mukhang magkakaroon ng tensyon sa trabaho, makakapagsalita ka siguro ng hindi naayon sa kanila o meron din sa katrabaho mo na maaaring magsalita rin ng hindi mo magustuhan. So pag-isipan mo kung how you will deal with that, no? 'Yan. So nakikita din natin dito, meron ka ring andito si Romance Angel, no, na nagbigay sa ng gabay din, no? Express your love. Kung sakaling may dumating din sa'yo na baka earth sign din na pentacles, sabihin natin earth sign, it could be Taurus, Capricorn, Virgo, mabuting tao, matatag na tao, may sinasabi, no? Ah, go ahead daw para may green ano ka o para may go signal ka. Go ahead and make a romantic gesture. Huwag kang mahiyaring ipakita o sabihin ang nararamdaman mo kasi maaring may potential na gusto nito is very honest na tao o ikaw yan na maaring kailangan mo rin magsalita, no? Magsalita sa kanya dahil para matulungan ka rin sa pinagdadaanan mo para ma-let go. Baka siya ang magiging healer mo sa sakit na ito, sa Three of Swords na to, no? Maaring pinadala yan sa'yo ng iyong spirit guide, no? Para maging matatag ka at may sasandalan ka, no? At itong taong ding ito is parating ng mabilisan sa'yo. Magugulat ka dyan na make sure lang din na kung ikaw may very soon ka rito, no? Clearly decide what you want so that it comes to you now. Ito yung parang sinasabi din na kung anong gusto mo sa isang relasyon, no? Maging specific ka, especially when you're going to pray, no? Pag magdadasal ka na kung anong gusto mo mangyari sa relationship mo, no? Kung anong klaseng tao ang gusto mo rin dumating sa buhay mo, yung mga single, no? Kumbaga, parang order ka sa restaurant na ikaklaro mo kung ano yung order mo. Kung yan, halimbawa, umorder ka ng pizza sa restaurant, kailangan ba may ano, maraming cheese, yung gana, no? Para ibibigay sa iyo ng eksaktong gusto mo, no? So, ganun din, sabi ni Spirit Guide, ano ba, very soon, make sure na clearly decide what you want so that comes to you now, no? Inaantay lang, pinapakumpleto lang yung order mo ng spirit guide, kung ano talaga ang gusto mo, kung anong gusto mong idagdag pa dyan sa persons mo, no? Maganda parang wish. Ito yung mag-wish ka na because it will come to you very soon. So, wag kang malungkot, no? Maganda rin ang love life mo. May darating naman pala. Kaya lang, hindi ka makapag-decide, hindi ka makapag-wish kasi you're still thinking of your past, no? Na nasaktan ka talaga. So, dapat iwaglit mo na yan, no? Pero hindi naman siguro din, hindi naman kasi din bigla-bigla, no? So, express your love daw pag dumating ang tao na yan, no? Kasi nakita natin that person is willing to commit sa iyo, nak, no? At very soon na parating yan and make sure na ano pang gusto mong idagdag, sabi ng spirit guide. Pag na kumpleto ng order mo, right away daw express delivery, nandiyan dyan na yan, no? Ayan. So, kuha tayo kung ano ang dapat saan ka dapat mag-focus. Itong soul truth, ito yung gustong iparating sa iyo ng iyong soul, no? Kung mag-pay attention ka sa bagay na 'yan, no? Ito yung self-awareness, no? So tingnan natin. Okay, thank you for attention. Para po kay Leo. Okay, Leo. Ito what boundaries need to be created or strengthened within my relationship? No? So ano daw kailangan hanggang saan daw dapat at kung ano ang hanggang saan mo dapat daw lalagyan ng boundary at anong klaseng boundary ang dapat mo ilagay sa isang relationship. So basahin natin to To create more healthy boundaries, we must first get in tune with our own needs, desires, and feelings and belief. Dapat daw, gawa daw muna tayo para tayo makagawa ng magandang healthy boundaries sa ating relationship.
uunahin daw muna natin ang sarili natin. Dapat we are tuned in on our own needs, sa ating kailangan, sa ating desires, at sa ating nararamdaman. And believe, no? We are worthy of them. At ilagay mo sa isip mo na bakit kailangan dapat unahin ang sarili at ano, and because you worth of them, no? Kailangan simulan mo muna yung sa iyong sarili mo. Magbigay ka ng healthy boundaries. This is sounds of parang it means also na parang giving respect to your own self, no? So, in your relationship, it is essential to know where they end and where you begin. No? Sa isang relasyon, dapat alam mo kung saan dapat mag-end, no? Kung hindi na talaga pwede, putulin na, no? Para magsiset ka ng boundaries kung saan ka magsisimula at kung saan ka matatapos sa pagdi-deal to that person siguro rin, no? Okay, so today's soul's action, maaari mong gawin sa pag napanood mo to. When we separate our energy from others, we gain clarity about what we really want. Then we stop doing things that no longer align with ourselves. So if you are an empath, you can still be compassionate towards other without taking on their stuff. So it is safe to trust that you are not here to fix anyone. So today mantra ay you could say it affirmations, no, nak. Pwede mong sabihin ito. Sumabay ka lang sa akin, no. This is affirmation ang today's mantra, ibig sabihin, no. I have everything I need within me. Now and so do they. I am worthy of my needs and I set boundaries based on what best for me. No? Sabihin nyo lang po yan, no? Bago matulog o mamaya, no? So, ulitin ko po I have everything I need within me. Now and so do they. I am worthy of my needs and I set boundaries based on what best for me. No? So, ang mensahe dito is, okay lang, kumbaga, worth mo yung hinihingi mo para sa sarili mo. Ito yung pangangailangan mo, uunahin mo daw muna. Yung desire na pinakagustong-gusto mo talaga, uunahin mo muna. No, iintindihin mo ang feelings mo, yung feelings mo na dapat naging masaya, no? Magtiwala ka na talagang para sa yan because you worth that, no? Parang para sa iyo yan no? Kumbaga, make responsibility of yourself before sa others, no? Huwag mo ibibigay lahat din sa relationship mo, no? O sa karelasyon mo. At iisipin mo rin daw na alamin mo rin daw dapat mag-set ka ng healthy boundaries sa karelasyon mo. It's either na hanggang dyan o pag nakita ko na ng babae yan, putol, tapos na. No? O pag hindi pa, sige, magsisimula. Kung kailan mo siya sasagutin, kung where it begins, no? Kung kailan mo siya sasagutin, anong boundaries mo na nakita mo sa kanya kung bakit mo siya sinagot, no? At hanggang saan siya dapat na hanggang ano pang limitasyon na para magbibigay ka ng limitasyon, no? Paganahin mo rin yung empath mo, make sure din na you will judge it fairly, no? And always remember daw, it is safe to trust that you are not here to fix anyone. So, ibig sabihin, kung yung persons mo ganyan talaga, hindi mo na maayos, just leave it, no? Kumbaga, ayaw mo makuha yung ganyang energy niya, no? So, always remember, set limits sa lahat ng bagay, no? Ang bawa rin sa pakikipagkaibigan, no? Ginawan ka na ng katarantaduhan, niloko ka na, no? Kumbaga, nasira na yung tiwala, oo, makipagkaibigan pa rin kayo, pero hindi na dati, no? Kasi once ang baso nabasag, may lamat, maski ikabit mo, may lamat pa rin, no? Parang ganun ang sinasabi rito. That is means na parang you are giving importance sa sarili mo, no? Kasi masasaktan lang ang feelings mo, Ayaw mo yun, di ba? So, yan ang sinasabi ng iyong souls para sa'yo, no? What boundaries, itanong mo sarili mo, what boundaries need to be created or strengthened within my relationship? Ano ba ang dapat na limitasyon ang dapat mong i-create, ang dapat mong gawin? No? At ano yung dapat na magpapatibay din sa relationship? Make sure meron ka din hangganan ng lahat, no? Ang pagtitis may hangganan din, di ba? So parang ganyan po. So ayan, sana po nagustuhan nyo ang ating basa sa'yo, no, Leo? And I hope na pag nagustuhan mo ang ating video, please don't forget to like, ha? Ayan, at
Ang mga nagko-comment po, I will shuffle, magra-raffle po ako sa bago mag-December at bibigyan ko po ng personal reading. So, pag hindi naman po abala sa inyo mag-comment, just say hi, okay na po yan, no? Para masama po kayo sa raffle. Para makita ko rin po na maalala ko rin po kayo, no? Ayan, thank you so much and God bless you. And see you po again to our next reading. Ayan, marami pong mag-comment po kayo kung anong gusto nyong basa, no? Ay, at gagawin natin. Thank you po and God bless you. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time